Ito pong, impeachment, ito po ang ultimate goal nila. Sa lahat po ng ginagawa nila, Quadcom, 4 na committee naninira sa Duterte, plus meron pang committee si Chua, naninira pa rin exclusive kay VP Sara. Ito na po yung culmination, 'no, yung impeachment. Ito po yung labanan. Okay po? So yung sinasabi niyong mag-focus lang sa BICAM, bakit po? Iniwan ba namin yung BICAM? Hindi na ba issue yung BICAM? Marami na pong naging issue. Dala-dala natin hanggang ngayon. Pero hindi lang yan yung topic natin. Para lang sa paglilinaw po ninyo, wala pong pwedeng magsabi kay Badong na ang itapik ko lang ay isang topic. Okay? Nagkakaliwanagan tayo. May sumulpot na topic, involved po ang Duterte. Pagtatanggal po kay BP Sara to. Mas importante pa po ba yung ibang topic? Okay. Yung BICAM po, pagpapasyahan po yan ng Supreme Court. Pag nagpasya na po yung Supreme Court sa BICAM, pag-uusapan din po uli natin. Ganun lang po yun, mga kapatid. So total, yan ang naging topic natin. Pag-usapan na rin yan, no? Alam niyo po, yung mga tinatawag na diversion, ang gusto po nilang diversion, itong, halimbawa, itong mga vlogger, pinatawag nila. Ang laki sanang usapin yan, di ba? Malaking usapin po yan kung kasi alam nila makokontempt, maraming ikokontempt sila. Nakaplano na yan eh. Kita nyo, hinayang si Abante. Hinahanap niya si Joy. Nakaplano na po yan. Na i-impeach nila si Joy, i-impeach nila si Attorney Trixie. Hindi naman nila kayang impeach lahat yung 40 eh. Mamimili lang yan ng mga pinanggigigilan nila. Okay, pero hindi po naganap yun, nawaisan po sila. Mapapahiya lang po sila pag pinurso nila yan ngayon. Baka nga yan, diversion lang pala nila para ang niluluto talaga nila, impeachment ni BP Sara. Kita nyo, wala nakaalam sa atin. Habang pinag-uusapan natin yung yun yung nila, misguide nila eh. Mini-misguide tayo na kunwari, yun talaga yung tunay na diversion. Ang akala natin ang magiging issue before, kasi nagkukwenta pa tayo eh. O paano pag na-impeach sila, di makukulong sila. Ganun po talaga ang impeachment. Wala kang kaalam-alam. Yung pala, niluto nila yung diversion, no? Yung pala, contempt. Ano ba nasabi ko? Contempt. Yung iko-contempt to, o kaya talagang busy talaga tayo, di ba? Tapos kinahapunan o kinabukasan, impeachment na pala yung tinatrabaho nila. Okay. So dito po hindi. Ito talaga yun. Ito yung purpose ng mga yan, no? Magkaroon ng impeachment. Ngayon, ang question nga, kanina, tinapik-tapik ko lang to. Ito pong si Sandro Marcos. Ibang klase po talaga tong pamilya, no? Ibang klase talaga sila. Meron nabanggit dito si Cresset. Siyempre, sarcasm to, no? Naawa daw siya kay BBM. Akala mo totoong naawa eh. Naawa siya kay BBM kasi buong Pilipinas, teka lang gusto kong basahin mismo, mas magaling sa akin si Cresset eh. Gusto kong basahin yung, ba't ba hindi ko natantusan yung kay Cresset na yan? Ang sinasabi po nito ni Cresset na parang emasculated, no, yung masyado kasing machismo dito sa Pilipinas, 'di ba? Tsaka hindi machismo pala, yung masyado tayong patriarchal, 'di ba? Na yung kung ano yung sinasabi ng ama ng tahanan, susunod lahat ng anak.
So dito po sa pangyayaring 'to, napaka-contrast po 'no. Crusette Laureta Chu. Napaka-contrast po nung ginawa ni Sandro. Kaya lang nga, bakit walang ano, bakit walang maski sa mga followers ni BBM, bakit imbes na ikondena nila yung ginawa ni pagpirma sa impeachment, yun hindi ko yun talaga yung hindi ko makuha mga kapatid 'no. Ang hindi ko po makuha, papaano nagagawa ng mga supporter ni BBM na anti-impeachment si BBM pero pinagbubunyi ng mga supporter ni BBM yung impeachment move ng kanyang mga ah, supposedly follower sa HOR na pinamunuan pa yung pagpirma ng kanyang anak mismo, no? Parang etong pamilya na 'to, sanay na sanay sila na iba yung sinasabi ng ama sa gagawin natin, no? Parang double speak, mga traidor, no? Iba yung gusto nilang ipalabasin, iba yung sinasabi nila sa lumalabas sa kanilang bibig, tapos iba rin yung kanilang ano, iba rin yung kanilang gagawin. So pag sinabi ng tatay na ayaw ko sa impeachment, alam nila yung ibig sabihin ng ayaw ko sa impeachment. Ayaw ko sa impeachment, ay impeach nyo yan. No? Sila lang po yung ano nun eh. Sila lang yung nagkakaunawaan. Pamilyang Marcos at saka yung mga followers nila. Ngayon, tayong mga may mga naniniwala tayo sa palabra de honor, hindi ko talaga maintindihan yun. Hindi ko talaga. Nanonood ako nung saganang mamamayan, di rin nila maunawaan eh. Paano nangyari? 'Di ba? Bigyan mo ng honor yung tatay mo kasi yung tatay mo presidente ng Pilipinas. Ikalawa yung tatay mo ay presidente siya ng Pilipinas bukod sa tatay mo at very vocal siya sa dalawang pagkakataon nung unang nagharap sila, unang nag-file ng impeachment, nagsalita na si BBM na ayaw niya na impeachment dahil walang makita. Unahin natin yung problema. Tapos nung ikalawa, pagkatapos ng rally ng pro-impeachment, sinabi naman ni BBM, wala sa timing yung pagpapile ng impeachment. No? Very vocal, lahat ng media kinover yung salita na yan. Tapos ikaw anak, panganay na anak, ikaw yung nangungunang sawayin. Doon po ako, sabi ko, anong uri ng pamilya to, no? Na yung tatay, very vocal na ayaw yung impeachment. Presidente yung tatay, Tapos yung anak, sa atin hindi natin pwedeng kontrahin, eh. Minsan, sumalangit nawa yung aking tatay, no? Kahit na alam mong mali yung tatay mo, hindi natin, kayo, mga normal tayo di ba? Tayong mga normal na tao. Kahit na mali yung sinasabi ng tatay mo, hindi mo siya pwedeng kontrahin sa public. Di ba? Ang tanong ko, bakit parang okay lang kay BBM na yung anak niya kontrahin siya, alam ng publiko. Mayroon pong problema dito sa pamilyang ito. Mayroon po silang problema talaga. Hindi nga po eh. Hindi nga po normal yun. Presidente ka ng Pilipinas eh. Hindi niyo po pwedeng sabihin na nagkukunwari. Presidente ka ng Pilipinas eh. Ibig mo sabihin, okay lang na magsalita ka pero iba yung dapat gawin ng kapamilya mo. Hindi okay yun. Kahit halimbawa yung tatay ko wala namang natapos, hindi siya nakagraduate o kung anong paman. Pero hindi mo siya kukontrahin. Barangay kagawad lang yung tatay ko. Yun lang ang inabot
Kahit alam mong may mali siyang sinasabi, lalo na sa inuman, hindi mo siya pwedeng kontrahin. Kagawad lang yun. Kagawad lang yung tatay ko eh. Imaginein po na yung tatay mo. So, ibig sabihin, yung valuing nila, iba yung valuing nila. Iba sa atin. Iba sa normal, hindi normal yung pagbabalyos nila. Hindi sila normal. Tapos walang nakikitang masama yung anak, wala rin nakikitang masama yung ama. Yun lang po, hindi ko na masyadong papalaliman yan. Yung iniisip nyo as good as yung iniisip ko. Tama yun, yung sinasabi nyo baka nagkukunwari lang, pero hindi siya normal. Sino sa kanila nagkukunwari? Pero nagkontrahang ng actions, there's something wrong. May mali po sa value ng pamilya. Sa pamilya pala nila, okay lang na magsalita yung tatay tapos hindi tayo susunod. Pero walang reaksyon yung tatay. 'Di ba? Paano mo irerespeto? Paano mo irerespeto kung kitang-kita natin ano na lang kung honorable talaga yung tingin natin. Kasi sa totoo, hindi na rin naman natin tinitignan yung presidente na ganun eh. Sa dami po ng sinabi niya na wala naman talagang iba naman po yung direksyon. Parang normal na lang din. O sige, etong sinasabi ko, hindi ko talaga makuha yan. Yan ang hindi ko makuha. Na kung kayo normal po yun, okay lang. Parang hindi po karapat dapat na gawing normal yun, yung sabihin iba. Di ba? Okay. May dalawa pong pangyayari na naganap kahapon, no? Na sa tingin ko malakas po ang impact nito sa Pilipinas, no? Kahapon binabasa ko po yung nangyari sa Supreme Court. Oral argument po ng unang isinampa. Grabe po, no? Butatang-butata po sila. Alam niyo po sa Supreme Court, wala po yan tokis-tokis. May provision yung batas, lahat ng kilos mo dapat naaayon sa batas. Butatang-butata po sila. Dito po sa may PhilHealth, no? Sa PhilHealth, yung nangyari po muna ay tatlo pa lang mahalagang pangyayari yung nangyari kahapon. Yung sa PhilHealth po na ay dalawa lang pala ngayon pala. Pasensya na kayo, nalito ko kasi kagigising ko lang. Akala ko kahapon na yung nangyari kanina. Okay, una po, paliwanag lang po natin yung sa PhilHealth. Sa oral argument po, ubos po ang PhilHealth, yung mga tagapagtanggol po ng paglilipat ng pondo. Dahil wala po, dalawa po yung parang lumalabas na pagkakamali po ng PhilHealth. Una, prioritize nila yung investment kaysa pagpa-prioritize sa mga tao, no? Malinaw po 'yan. Dapat kung maraming pondo, tinataasan mo yung benepisyo ng membro or binababaan mo yung hulog, no? Okay, ikalawa, sinasabi yung pagkukwenta ng excess fund. Totoo bang may excess fund? Ang COA po ang nagsasabi na ilang taon na po ang PhilHealth po ay bankrupt. Hindi bankrupt, anong tawag doon? Kulang yung ano ba yung, teka lang nakalimutan ko yung term ng dapat kasi yung termino ng COA ang maganda eh. Basta ang point ko, yung COA po, sa ilang panahon pong hindi po nila sinusunod yung COA. Ayon po sa kwenta ng COA, no? Kapos ang hawak na budget, hindi totoo na may excess fund.
Sa madaling salita, mali na i-transfer nyo yan kasi ayon sa COA, kinakailangan yung may reserve fund talaga. Kulang pa yung reserve fund, tapos pinamigay nyo pa, tapos hindi pa binigyan ng national government yung PhilHealth, yari talaga. Mayayari po talaga. Mauubos po yung pera ng PhilHealth. Okay. So isa po yan sa mga usapin. At malapit na rin pong isa lang, yung pong usapin nitong sa JA mismo. Yung budget mismo ng JA na blanco, may nag-fill up, malaking usapin po rin yan. Kasi po, pag dineklara po ng Supreme Court na ang constitutional yan, yung pong kanilang akap, no? Sa bagay, kung may akap nung nakaraan, may utang pa. May utang pa yung PhilHealth. Ibig sabihin sa ganito pong mga kalalaking usapin, no? Talagang ang Pilipinas po, palubog po talaga dito sa gobyernong ito. Supreme Court na po nagsasabi na mali yung, hindi pa po nila sinasabing mali. Pero mula po dun sa oral argument, hindi po nila kayang ipaliwanag paanong sinasabi ng COA na kulang pa yung pondo ng PhilHealth para sa reserve fund at namigay pa kayo. Okay? Ikalawa. Yung TRICOM. Paano po tinitignan ng mga tao yung hindi pag-attend, no? Siguro sa ibang panahon, shocking po 'yun, no? Bakit hindi kayo attend? Bakit ano to ng Kongreso? Yung pagtingin po ng mga tao sa Kongreso, yung pag-approve po ng mga tao sa hindi pag-attend ng 37 o tama, no? Kasi may 3 umattend, 2 original, tsaka isa 37. Si Malutiquilla lang yung medyo, ano dyan yung neutral. Tapos 2 loyalista. Yung isa, inimbitahan yung sarili. Hindi naman imbitado. Yung mataba, anong pangalan nun? Models daw yun of Manila. Yung akala ko kinain niya lang si Tipi. So, hindi po counted yun. Yung 37 po na hindi dumalo, wala pong indignation, wala pong kumukundi na sa kanila, kundi yung pailan-ilan na mga Marcos loyalists o Marcos supporters. Pero, tignan nyo po yung reaction ng tao dito sa mga hindi dumalo. Tuwan-tuwa po sila, no? Tuwan-tuwa po sila, mabuti yan at hindi kayo sumama dyan kasi kukontempt lang kayo. Tuwan-tuwa po yung mamamayan instead na mas gusto po nila na hindi dumalo talaga tong mga vloggers natin kaysa makontempt, no? Talagang lantad na lantad po yung hindi pagiging parehas ng mga investigasyon diyan. Alam na natin magaganap eh. Pero kita nyo po kung sa normal na buhay, 'di ba? Parang putya, bakit hindi nyo atinan yan legal na institusyon yan, pinapatawag kayo, no? Ng isang napakalegal na institusyon ng Pilipinas. Sutil naman itong mga vlogger na to sa normal po sitwasyon. Pero hindi po normal ang sitwasyon eh. At pinuri pa ng mga tao yung press con. Mas magagaling daw talaga yung mga vlogger kaysa dito miyembro ng TRICOM na to, no? Okay. So yan pong dalawang pangyayari na yan, kagahapon, yan pong naganap kahapon, malaki po epekto niyan kasi parang sinasabi ng tao, wala na kaming pakialam sa mga investigasyon ninyo. Tigilan nyo na yung parang hindi totoo yung mga yun po, deklarasyon po ng mga tao yun. Tapos eto, nakita natin na yung Supreme Court, kahit yung mga agam-agam natin sa Supreme Court, na, di ba hawak nila yung Supreme Court? Di ba ang Supreme Court, ganun-ganun? Hindi po. Nakita po natin
na yung Supreme Court, yung mga taga-Korte Suprema, talagang nakatutok yan sa sinasabi ng batas. Marami pong mabubuksan diyan, una na 'tong PhilHealth, ikalawa yang pong mga blanco diyan sa BICAM committee na yan, na pilit po nila nilalansi tayong lahat. Pero isa lang po ang pwede nating masabi, hindi nyo kayang lansihin yung Supreme Court. Kaya po, desperate moves na po nila. Kita nyo po, huling araw, hindi po para mambigla, hindi po. Yan na po, desperate moves po nila yan. Una, para ma-divert po yung issue na, may mga maraming paglabag tong gobyerno na to sa batas. Supreme Court po magsasabi niyan. No? Ito po, desperate move nila to save yung power nila. Okay, pero yung desperate move nila, talagang desperate po to. Huwag po tayong pumayag na ang magpapasya lang po para sa pinuno ng Pilipinas, sila-sila lang sa Kongreso, sila-sila lang sa Senado. Okay,